Punta tayo kay Senador Bato. Si Senador Bato, matagal nang may kinaharap na kaso sa International Criminal Court at may hamon pa siya noon kay Trillanes at nagsabi pa siya na handa niyang harapin at samahan ang matanda doon sa ICC. O ano nangyari? Biglang nawala. At nang nailabas na itong warrant of arrest, diba, natural na lamang na dapat ipatupad ito. So maging si dating Senador Bong Revilla na ito din ay inendorso ng INC, kahit si Jinggoy Estrada, inendorso din ito ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Yeah? Nakulong dahil sa kanilang mga kaso. Tungkol naman ito sa flood control, di ba? Sa panahon pa lang na ang chairman ay si Marcoleta, pumutok na ang naturang kaso at sinabi ni Marcoleta na ligtas ka na, ERAP. Pero yung isa sa mga engineers, si Bright, sinabi niya ang kanyang nalalaman tungkol sa kay Jinggoy Estrada. Kaya yon ang dahilan na may kaso. At tungkol naman sa mga kaso sa senador na obstruction of justice, hindi sana ito maging issue kung walang aligasyon kaugnay sa pagtulong sa pagpatakas ni Senador Bato doon sa Senado. So, kung gayon, makatwiran lang na ipatupad talaga kung may paglabag man. Pero, may ituring ba itong pagkipit na sa kanila? Hindi. Sa kanilang gawain mismo yan. Kundi, yun ay pananagutan lamang ilalim ng batas. Okay, tuloy natin. Sa taong bayan, kilala natin ang mga pangunahing naaksyonan. Isa na dyan si Senator Jinggoy Estrada na nakasuhan ng plunder at hanggang ngayon ay nakadetain. Isa pa ay si Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon ay hindi mahanap dahil sa paniniwala na yung ICC arrest warrant para sa kanya ay walang legality o questionable. Ako, questionable ang arrest warrant sa ICC kay Bato, walang legality. Kung sinabi na walang legalidad at questionable ang ICC warrant laban kay Senador Bato, sino ba ang magpasya na ang naturang ICC warrant ay walang legality at questionable? Sapat na ba ang pasya galing sa isang vlogger na kaanib sa INC? O dapat Korte Suprema? Kung talagang walang bisa yung warrant of arrest sa ICC, bakit nagtago at umiwas sa pag-aresto si Senador Bato? Ang usapin dito ay legalidad. Ay dapat talagang pagpasyahan ito ng hukuman, hindi sa pamamagitan ng opinyon ng vlogger. Di ba? Okay, tuloy natin. Mga kababayan, kung matatandaan po ninyo, noong nagkaroon ng kontrobersya ang NBI sa pagpasok nila, sa paglusob nila sa Senado para dakpin si Bato, nakipag-usap sina Senator Marcoleta pati si Senator Cayetano dito kay Matibag. At nagre-request po sila na isumite sa Senado yung kumpletong dokumento, yung warrant of arrest na talagang makikita doon na legal yung warrant, pati na yung communication. Well, ang pagsumite ng warrant of arrest, hindi yan batayan na nung isumite, doon pa magsimula ang kanyang legalidad. Kung totoong walang legal na batayan ang warrant of arrest galing sa ICC, bakit pinatakas si Senador Bato? Bakit iniwasan yung paghuli sa kanya? Kung illegal ang naging aksyon ng mga otoridad, lalo na ng National Bureau of Investigation, bakit si Senador Alan Peter Cayetano, pati na si Senador Robin Padilla ang nakaharap sa reklamong obstruction of justice? At bakit hindi nasampahan ng kaso si NBI Director Melvin Matibag? So ang legalidad ng warrant at ang mga aksyon ng mga otoridad ay hindi ito napagpapasyahan ng vlogger lamang o social media, kundi sa pamamagitan ng hukuman. Okay, tuloy natin.
documents sa pagitan ng ICC, ng Interpol at ng PCTC. Nang sa ganon, kapag ka naipasa ni Matibag yun, talagang masasabing legal yung warrant of arrest kay Bato na nanggaling sa ICC. Ang kaso, hanggang ngayon, wala pong maipakita, walang maisumite si Matibag sa Senado kahit pa ipinangako niya na isasubmit niya yon. Ilang buwan na ang nakakalipas. Oh, yan. Walang naisumiti daw si Matibag na warrant of arrest galing sa ICC doon sa Senado. Ang pagsumiti ba ng kopya ng warrant of arrest sa Senado ni NBI Director Melvin Matibag, doon ba magsimula ang legalidad ng pag-aresto kay Senador Bato? Hindi. Ang legalidad ng warrant ay nakabatay ito sa mismong pag-issue at naglabas ng opisyal na pahayag ang International Criminal Court na nag-issue talaga sila ng warrant of arrest laban kay Senador Bato. So, hindi kung kailan ito ipinakita sa Senado. Ang pagsumiti ng kopya ay bahagi lamang ito sa pagpapatupad at pag-abiso. Sa katunayan, mismong Senador Rodante Marcoleta at si Senador Robin Padilla ay kinikilala nila sa mga pagdinig na may umiiral na warrant of arrest laban kay Senador Bato. So kung inaamin nilang may warrant of arrest galing sa ICC, bakit ipinapalabas na walang walang legal na batayan ang pagiging hakbang ng National Bureau of Investigation? So ang tunay na usapin dito ay kung paano ito ipatupad, hindi kung may naipakita ba o nasumiti bang warrant of arrest doon sa Senado, pero una, noong si Soto pa, nakipagkita na ang NBI at ipinaalam ang naturang warrant. At bakit sa mga interview, mismong si Marcoleta at si Padilla kinumpirma meron talagang warrant of arrest. Kaya umalma dahil hindi daw umano na ipakita. Yung warrant of arrest kay Bato na nanggaling sa ICC. Ang kaso, hanggang ngayon, wala pong maipakita, walang maisumite si Matibag sa Senado kahit pa ipinangako niya na isasubmit niya yon. Ilang buwan na ang nakakalipas nang mangyari yung komisyon sa Senado at sa NBI. Abay si Aplaska nga natanggal na sa serbisyo, di po ba? Pero yung nasabing dokumento na ipinangako ni Matibag para ma-verify yung ICC warrant kay Bato. So, ang pag-verify ba sa ICC warrant sa pamamagitan lang ng pagsumite? Di ba nila ma-verify noong sinabi na at naglabas ng pahayag ang ICC mismo na naglabas sila ng warrant of arrest kay Bato? Hindi issue rito kung naipakita ba ang kopya ng warrant. Ang mahalaga, mismong sina Alan Cayetano, Robin Padilla, kahit na si Senador Rodante Marcolita ay umaaming may ICC warrant talaga laban kay Senador Bato de la Rosa. Yun ang dahilan kung bakit nagtatago siya hanggang ngayon. So ang tanong, kung kinikilala ba nilang may warrant of arrest, bakit umano nila tinutulungang makataka si Bato noon? So iyan ang dahilan kung bakit sila nahaharap sa aligasyon ng obstruction of justice. Hindi dahil sa usapin na pagpapakita ng kopya ng warrant, kundi dala talaga ng NBI ang naturang warrant para ipatupad, di ba? So, hanggang ngayon, si Bato nagtatago, totoo. So, kung tunay na accountability yung panawagan ng INC, Iglesia ni Cristo, at kaanib ito si tinig ng karunungan, bakit tila ipinagmamalaki itong pagtatago ni Bato? Kung wala siyang dapat ikatatakot, dapat mas harapin niya ang kaso niya. Lalo na siya mismo yung nagsabi na handa niyang harapin ang anumang aligasyon laban sa kanya. Okay, tuloy natin. Hindi niya pa naipapakita sa Senado kahit na ipinangako niya. Kaya si Bato hanggang ngayon nagtatago. Ngayon mga kababayan,
ang latest na kanilang pinatahimik, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta, na kinasuhan nila ng plunder at hanggang ngayon ay nakadetain dahil hindi nga po bailable yung kaso na yan. Ako, oh. So, pinatahimik si Senador Marcoleta dahil sa kasong plunder na walang piyansa. Kung sinasabing pinatahimik si Senador Rodante Marcoleta dahil sa kasong plunder, tandaan natin na ang batayan ng reklamo sa kasong plunder ay ang sarili mismong pahayag ni Senador Marcoleta sa INC-TV. Kung wala siyang inaaming pagtanggap ng pera, hindi iyon magiging bahagi sa usapin ngayon na siya ay makukulong. Kaya hindi tamang sabihin basta na lang pinatahimik siya kung siya mismo ang dahilan bakit nasampahan siya ng kaso. At mali rin ang argumento. May argumento kasi sila. Bakit sinampahan pa ng kaso? Na yung natanggap niya, lalo na plunder, ang natanggap niya na pera, hindi galing sa kaban ng bayan, kundi galing sa 3 pribadong individual. Maling argumento yan. At hindi maaring magkaroon ng plunder dahil umano pribadong individual yung nagbigay ng pera. Tandaan natin, ang mahalaga ay kung natugunan ba ang pangyayari, lalo na sa mga elemento sa kasong plunder ilalim sa ating batas. Halimbawa, sa kaso noon ni dating Pangulong Joseph Estrada, kabilang sa mga aligasyon, yung pirang nagmula sa witing, sa sugal. Hindi naman direktang pundo yun sa gobyerno. Kaya ang simpleng pagsasabing hindi pera ng bayan ay hindi pwedeng maging plunder, sa kanila lamang yang palusot at propaganda. Di ha? Okay, tuloy natin. Eto na. Sa nabalitaan natin kamakailan, mukhang isusunod na nilang patahimikin si Senator Alan Peter Cayetano. At ang nakikita nila na paraan para gawin yan, patahimikin at kasuhan din si Cayetano, abay yung 2019 SEA Games na nangyari dito sa Pilipinas na merong malaking role si Senator Cayetano. Mabuti pa ay pakinggan natin yung naging interview muna dito. No, bago ang interview muna, no? Kung talagang walang dapat ikabahala si Senador Cayetano, bakit agad ng naratibo na pinatahimik na, lalo na itong si Tinig ng Karunungan, si Senador Cayetano? Ang investigasyon ba ay hudyat ng pagpapatahimik? Iniimbestigahan pa. Simulan pa ang investigasyon. Ang muling pagbukas ng investigasyon na umano'y may nakitang irregularidad sa 2019 SEA Games, hindi ito otomatikong nangunguhulugang panggigipit na o pagpapatahimik na. Bahagi ito ng proseso ng pananagutan. So, ang tamang tugon dito ay makipagtulungan ba si Cayetano sa investigasyon? Hayaan bang lumabas ang katotohanan? Hindi agad magbintang na dahil muling buhayin ang investigasyon ay pinatatahimik na agad. Yeah? Okay, tuloy natin. Kay Matibag kung ano raw yung nasagap niyang impormasyon na kesyo may anomalya daw noong 2019 SEA Games dyan sa komite na nangunguna mismo si Cayetano. Ito po ang interview kay Matibag. Pakinggan natin. Just receive information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, Yan. Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talaga kailangan investigahan because there are a huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito. Nako. Tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit. Nako. Ngayon yung So, nako si Tinig ng Karunungan dito. So, kung tunay talagang nanawagan kayo ng accountability, bakit umalma kayo sa pahayag ni NBI Director Matibag na may nakita umanong unliquidated funds at mga irregularidad